morning! Happy wifeys and mommies! Naku, ang sarap talaga ng crispy dilis at pusit, di ba? Isa ito sa mga paborito nating mga kutkutin. Alam niyo po ba na ang maliit na isdang ito ay may dalang isang malaking inspiring story? Kwento ito ng buhay ni Mami Elsa Toscano dito sa Navotas. Alamin nga natin, ano nga ba ang storya sa likod ng Sikid Crispy Dilis? Happy morning! Ako si Elsa Toscano, ang happy owner ng Sikid Crispy Dilis and Pusit. Ngayon, titingnan naman natin kung paano ba ginagawa itong dilis na ito. Ano ba ang mga proseso? Andito tayo sa first step. Yes. Ang sorting ng dilis. Yan. Ayan po ang mga workers sa inyo. Ito pong sinusort ng mga dilis na ito po ay dried already. Oo, galing Palawan niya. Pero po itinatanggal. Minsan kasi merong mga shell, tapos iba't ibang klase ng isda na maliliit. Nahahalo. Pati po para ba makasiguro kami, baka minsan may buhok. Para Ang galit, perfect. oo. Mami Elsa, ano ba mga klaseng dilis ito? Dahil balita ako, sabi niyo, maraming iba't ibang klaseng dilis. Ito, ano to? Ayan kasi yung pinaka-perfect size na dilis. Meron kasing dilis na maitim, yung gornisa ng tawag. Pero ito, dilis from Palawan, siya talaga yung masarap. Ito, nakikita niyo naman ang mga dilis na ito. Natimplahan na. Siyempre, hindi natin makikita kung anong tinimpla. Dahil ito ay secret. Ayan. So, ito na sila. Tapos makikita natin ang dudong piniprito. Pwede ba tayo lumapit doon? Okay. Kay Elsa. Oo, sige. Nagluluto kami ng 120 kilos a day. Ang dami nun kasi ang liliit naman nila eh, di ba? Oo. Gaano po katagal ang pagprito niyan? Mga 4 minutes lang. Tapos hanguin na. Hango na. Tapos pag hango, ilalagay doon sa drainer. Strainer. Yes. Para hindi mawala ang pagka-crispy niya. Yes. Ang laki ng kawa. Ayan na, pinakita ko lang. Okay, go. Kayo na, kuya. Baka masunog. So pag nahango na siya sa mantika, na ipatulo na siya doon sa strainer, dito na siya dadalhin. Anong nangyayari dito? Nakalatag siya, nakapatong siya sa isang brown na papel. Mag-evaporate na yung mantika. Pag nag-evaporate na siya, ilalagay na doon sa storage. Napansin ko lang po talagang very conscious po kayo pagdating sa cleanliness. Ay talaga, kasi alam mo, pagkatapos naming magluto, nililinisan lahat yan, pero pag nagsimula uli kami kinabukasan, lahat yan i-sterilize pa yan. Yan naman, you should be proud kasi talaga I noticed how very, very clean it is here. Congratulations. Yan ang pinangangalagaang tatak ng sikid. Yan ang tatak ng sikid. Kalinisan, masarap, ang quality, brutal. Okay, eto na, dito na tayo sa repacking. Ano mangyayari po, Mami Elsa? Bago siya i-repack, sorting uli. ginagawa Pipilian uli niya? kasi baka may nasunog o may buo pang asukal na hindi naluto. natunaw, na hindi na... Kukuhanin pa rin yun. Basically, para siyang ano talaga, quality control ang nagaganap dito. Ang gagawin naman ngayon ni Grace ay titimbangin niya. Timbangin. Pagkatapos timbangin ang mga dilis, eto na, papasok siya sa mga pouch. So kung kanina nag-mix-mix ako doon, ngayon naman susubukan kong tumulong sa pag-pack.
Ang exciting nito. Ay, talaga. Excited po ako. Ang bilis mo, ang bagal ko. Ba't ganun? Mga ilan po ang nagagawa niyong ganito sa isang araw? Ilang libo? 4,000. 4,000 beses mo ginagawa ito sa isang araw. Ang saya. Ako masyado na ako naaliw. Marami na napak. Ano na po ba ang next step pagkatapos ilagay dyan? Isasara na yan. Isi-seal na natin. That is the next step. Pagkatapos ilagay dito, sealing time. So, sinisiya tapos tinatanggal yung hangin. Ganun ba yun? So, Mami Elsa, sa po ba dinadala ang mga ito pag na-box na? Sa mga supermarket at yung iba mga ine-export na. Ina-export nyo saan? Sa Australia, Canada, Talaga? Japan. Oo. Pag pinadala nyo doon, ang market nyo talaga, Pinoy pa rin ang Oo, bumibili. Pinoy pa rin. Ayan mga misis, nakita na natin kung paano ba ginagawa at pinapak at kung paano nakakarating sa supermarkets ang masasarap na crispy dilis na ito. Ang sarap talaga ng crispy dilis at pusit, di ba? Isa ito sa mga paborito nating mga kutkutin. Ano nga ba ang storya sa likod ng Sikid Crispy Dilis? Ang business kasi right timing, right contact. Kapag dumating sa'yo yung ganung panahon, kailangan samantalahin mo yun. Happy, happy, a happy morning to you.